Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay makikinig na naman ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya po ng ating ginagawa palagi bago tayo mag-umpisa mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos, tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Aming Ama sa langit, muli kami nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Salamat Lord sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat sa isang pagkakataon na naman ng aming mga buhay, lalong-lalo na ang pagkakataon na makapakinig ng iyong mga salita. Muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, buksan yung aming mga puso't isipan upang ang lahat ng aming maririnig ay lubusan namin itong maintindihan. Samahan mo rin po ako, O God. Anoint me, O God, upang puro salita mo lamang ang banggitin ng aking bibig. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, bago tayo mag-umpisa, unahin ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po, paki-like and share niyo po ang aking mga videos, at paki-click niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago po pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat. Kahapon, ng ganito ring oras ng umaga ay naumpisa na natin ang chapter 10 ng 2 Kings. Ngayon po, nandito na po tayo sa part 2 ng chapter 10 na napakaraming patayan itong ating nabasa dito sa chapter 10. At ngayon, ang continuation nga po dito po sa verse 18. Pinapatay ang mga nag-worship kay Baal. Ginather ni Jehu ang mga taga Samaria at sinabi, di masyadong nagsiserve si King Ahab kay Baal, pero mas mag-serve ako sa kanya. Sabi ganyan. Ulitin ko mga kapatid, no? Ginather ni Jehu ang mga taga Samaria at sinabi, di masyadong nagsiserve si King Ahab kay Baal, pero sabi niya, mas magsiserve ako sa kanya. Tawagin ninyo lahat ang mga prophets, mga priest, at mga nag-worship sa kanya. Magbibigay ako ng malaking handog kay Baal. Papatayin ang di pupunta. Pero trap lang ito ni Jehu kasi gusto niyang patayin yung lahat ng nag-worship kay Baal. No? Verse 20, inutos ni Jehu, mag-proclaim kayo ng isang banal na araw para i-worship si Baal. At ginawa nga nila yun. Nakarating sa buong Israel ang sabi ni Jehu, kaya dumating ang lahat ng nag-worship kay Baal. Pumunta silang lahat sa temple ni Baal at sabi ito, punong-puno ang buong temple. Punong-puno, mga kapatid, ang buong temple. Tapos inutos ni Jehu sa opisyal na in charge sa mga kasuotan sa temple na ilabas ang mga damit at ipasuot ang mga nag-worship, no? Doon sa mga nag-worship kay Baal. Sumunod naman ang opisyal. Tapos pumunta si Jehu sa temple kasama si Jonadab na anak ni Rechab. Sinabi niya sa mga tao doon, siguraduhin ninyong mga mag-worship lang kay Baal ang nandito at walang sabi dito, walang nag-worship kay Lord. Tapos pumasok sina Jehu at Jonadab sa loob para mag-offer ng mga sacrifice at mga handog na susunugin kay Baal.
Pinagbantay niya sa labas sabi rito, sa labas ng temple ang 80 na lalaki at inutusan ng mga ito, patayin ninyo ang lahat ng mga tao, papatayin ang kahit sino, sabi rito, magpatakas sa mga taong ito, papatayin ang lahat ng tao. At kung sino man namang patakas din dun sa mga taong yun, papatayin. Verse 25, pagkatapos mag-offer si Jehu, sinabi niya sa mga bantayan at mga officer, pumasok kayo at patayin silang lahat. Huwag niyong papayagang makatakas kahit isa. Pinagpapatay nila lahat at itinapon sa labas ang mga bangkay. Pumasok sila sa pinakaloob ng temple ni Baal at nilabas nila ang haligi ni Baal at sinunog ito. Pagkatapos winasak nila ang haligi at ang temple ni Baal, ginawa nilang tapunan ng dumi ang mga temple hanggang sa araw na ito. Ganon ang ginawa ni Jehu para, sabi rito, alisin sa Israel ang mga nag-worship kay Baal. Pero ginaya niya ang kasalanan ni King Jeroboam na naging rason para magkasala ang mga Israelita. Nag-worship sila sa gintong batang baka na nasa Bethel at sa Dan. Sinabi ni Lord kay Jehu, dahil ginawa mo, ulitin ko, verse 30 mga kapatid ng chapter 10, sinabi ni Lord kay Jehu, dahil ginawa mo ang tama sa paningin ko at pinatay mo ang descendants ni Ahab na siyang gusto kong mangyari sa pamilya mo. Magmumula ang hari ng Israel hanggang sa ika-4 na generation. Pero di buong pusong sinunod ni Jehu ang law ni Lord na Diyos ng Israel. Instead, ginaya niya ang example ni Jeroboam na naging rason para magkasala ang mga Israelita. At verse 32, ang pagkamatay ni Jehu. Nung time na yon, sabi rito, sinimulang bawasan ni Lord ang teritoryo ng Israel. Tinalo at sinakop ni King Hazael ng Syria ang mga teritoryo ng Israel. Nakuha na sa kanila ang east ng Jordan at ang buong Gilead, Gad, Reuben at east ng Manase mula sa Aroer sa may Arnon River, pati ang Gilead at Bashan. Verse 34, nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Israel ang ibang pangyayari tungkol kay Jehu, ang lahat ng ginawa niya, pati ang tagumpay niya sa mga labanan. Namatay siya at inilibing sa libingan ng mga ancestor niya sa Samaria. Pinalitan siya ng anak niyang si Jehoahaz bilang hari. 28 years na naghari si Jehu sa Israel. Amen and amen. At yan po ang katapusan ng chapter 10. Maganda sa paningin ni Lord ang ginawa ni Jehu. Pinapatay niya yung mga nag-worship kay Baal. Marami siyang pinapatay. Pero sumamba pa rin siya sa batang gintong baka, mga kapatid. So nagkasala pa rin siya, at hindi lang siya, pati ang Israel. No? Naging rason siya sa pagkakasalang muli ng Israel, ng mga Israelita. Parang tayo din naniniwala kay Lord, minsan nawawala ng tiwala. Nagsisimba palagi, minsan tinatamad. Minsan gumagawa ng kabutihan, minsan naman ay hindi. At nasasabi ko rin na tayo kung minsan sumusunod kay Lord at kung minsan hindi. Ganon ang nangyari sa Israelita. No? Akala ko
Nagpatuloy na si King Jehu sa paggawa niya ng kabutihan. Pero dito pala sa last part ng chapter 10, sumamba rin siya sa ginto, sa Diyos-Diyosan na batang baka, mga kapatid. Tayo bilang naniwala sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus, bilang nagbalik loob, bilang nakakakilala sa Kanya, nagbabasa, nag-aaral ng salita niya, huwag na tayong bumaling pa sa ibang Diyos dahil wala namang ibang Diyos kundi siya lang. Walang ibang Diyos. Nag-iisa lang ang Diyos natin na nasa langit, ang Ama ng lahat ng tao, na Ama ng ating Panginoong Hesus. Sa Kanya lang tayo sumamba, mga kapatid. Pag tayo ay nagbago na, huwag na natin balikan yung ating mga pagkakamali noon. Magpatuloy na tayo sa paggawa ng kabutihan, sa pagmamahal sa ating kapwa na kahit pa ito'y nakasakit sa atin, nakagawa ng malaking kasalanan, inuutos ng Diyos na siya ay patawarin natin. Magpatawad po tayo upang tayo rin ay mapatawad ng ating Diyos. Magbalik loob ng buong puso't kaluluwa, hingkayatin natin ang ating mga mahal sa buhay, ang kapwa natin na magbalik loob sa Diyos, na sambahin siya, purihin siya at pasalamatan dahil patuloy tayong iniingatan ng Diyos. Patuloy pa rin tayong binibiyayaan ng Diyos sa kabila ng napakarami nating kasalanan. Yan ang inuutos at tinuturo ng ating Diyos ngayong umagang ito sa atin. Ang huwag nang magkamali, huwag nang magkasala sa Kanya at sa ating kapwa. Ulitin ko to, inuutos ng Diyos na sambahin siya, purihin at pasalamatan. At tayo po ang magmahalan, magpatawad at magpakumbaba. Yan ang inuutos ng Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig at nabasa na naman ngayong umagang ito. Salamat din sa inyong pakikinig. I pray na ito'y tumagos sa ating puso at magamit natin ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tayo po ay muling mananalangin, muling po akong samahan, mga kapatid. Kayo rin ay manalangin. Nakikinig po ang Diyos. I believe na narito siya sa ating kalagitnaan ngayon. Magsiyo po tayo. Yes, Father God in heaven, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Pinasasalamatan dahil nakarinig na naman kami ng iyong mga salita. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito na makapag-share na naman ako ng iyong mga salita. I pray na mag-manifest ang iyong mga salita sa aming mga buhay at magamit namin ito at ma-share namin ito sa ibang buhay, sa ibang tao upang sila rin makakilala sa iyo at magpuri sa iyo. Salamat sa pagkakataong ito, Diyos. Salamat po. Salamat sa muli mong inuutos at pinapaalala sa amin ang huwag nang gumawa ng kasalanan. Lord, samahan mo po kami, turuan at gabayan upang hindi kami magkamali, upang hindi kami maligaw ng landas, upang hindi kami magkasala sa iyo, upang ang lahat ng pagpapala ay aming matanggap sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa katagumpayan ng aming gawain. Lord, nananalangin ako sa lahat ng nakikinig ngayon umagang ito, sa aking sharing na to, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, at ang lahat ng aming mga kapatid sa pananampalataya at lahat ng tao. Nananalangin ako sa kanila na sila yung ingatan, gabayan, proteksyonan, pagpalain, at huwag pabayaang magkasakit, O Lord. Iyo po silang pasaganahin, pagtagumpayin sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, for all the blessings, guidance, and protection. Salamat po dahil ang tagumpay namin sunod-sunod. Dahil po yan sa inyong pag-ibig sa amin lahat. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos at salamat din sa inyo mga kapatid. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.